Ikaw ang pangulo para sa pagbabago. Mr. President, this is a manifestation, not an interpolation, Mr. President. At kanina pa ako nakikinig. The gentleman may proceed. Marami po sa mga puntong nabanggit na ng mga kapwa nating senador ay sumasang-ayon po tayo at tama, no? Napag-usapan na po ang independence ng Senado, kung gaano kahalaga ang papel na ginagampanan natin sa ating bansa, sa checks and balances ng ating gobyerno. At alam rin naman po ng mga kasama natin na sa caucus, sinabi ko rin po na ang posisyon ko ay dapat mag-convene ang impeachment court at doon magdesisyon kung ano ang mga susunod na hakbang pagdating po sa impeachment case. Now, that's known to everyone. I've said that in the media. Mr. President, in our history, nagkaroon po ng mga panahon na ang Senado ay nag-assert ng kanyang independence bilang isang co-equal branch of government. Nangyari po yan many times. I remember in the 90s, kahit po ang executive, at that time, President Cory Aquino, nagnais na manatili ang US bases dito sa ating bansa. Yung Senado, nanindigan, kahit puro kaalyado, kahit puro kakampi at kamag-anak nasa Senado, nag-decide pa rin yung Senate to assert its independence and to do away with the US bases. Nangyari po yan many times in our history, Mr. President. Kaya palagay ko, yung role ng Senado napakahalaga pagdating sa pagpapanatili ng checks and balances. And Mr. President, marami tayong tungkulin. May tungkulin gumawa ng batas, may tungkulin sa pagbuo ng maayos na budget, may tungkulin ng oversight, pero meron din pong tungkulin pagdating sa pananagutan or accountability. At yun po yung sole power to try and decide all cases of impeachment. Ang posisyon ko, Mr. President, at nabanggit rin ito ng iba nating mga kasama, ay mahalagang i-assert natin ang ating independence. Mahalaga po na itong papel na ginagampanan natin sa ating constitution ay pahalagahan po natin. Mahalaga po na manatili ang independence ng ating Senado bilang isang co-equal branch of government. Mr. President, posisyon ko rin po na nagsimula na ang impeachment proceedings. Nag-robe na po, nagsimula na, merong summons na binigay, may response na po si Vice President Sara. Kami pong mga bago, may mga robe na rin po pero hindi pa po nadudumihan. Hindi po magagamit, no? Ang posisyon ko po, mag-convene ang impeachment court at doon natin i-decide ang mga bagay-bagay na ito. Mr. President, may dalawang bagay rin na nailabas, no? Na hindi pa siguro na pag-uusapan. Let me read, Mr. President, Article 9, Section 3 of our Constitution, Accountability of Public Officers. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Wala pong dagdag po dito. No? Dito po sa gallery, kasama ho natin dalawang framers of our Constitution. Nandito po si Professor Ed Garcia at si former Chairperson Christian Munsod. Kanina po, nagbubulungan kami. Sabi ko, nung ginawa nyo to, bakit parang ganun kasimple? Simpleng-simple lang, ito lang. At sabi nga po nila, noon daw, 1/2, 2/3, binabato 1/2 sa deliberation, nag-end up sa 1/3. At yung desisyon ay dahil sa kabilisan. Dahil mahalaga daw na mabilis, pag may 1/3, members of the House ang pipirma, mabilis na pupunta po sa Senado. At ito po, tinatanong ko sa kanila dahil sila po yung nagbuo ng ating Constitution. You know, many times, Mr. President, umiikot tayo sa ating bansa. I-bring up ko lang po yung free college law, no? Marami ko sa atin dito nagtulungan para sa batas na yan. Meron kaming nakausap na eskwelahan. Ini-explain sa akin yung opt-out provision. Kung paano sila nag-charge ng mga estudyante dahil sa opt-out provision. At sabi ko sa kanila, mali. Mali ang interpretasyon ninyo. Yung interpretasyon ninyo, wala yan sa aming intensyon. Ang intensyon po namin, libre ang kolehiyo sa mga kabataan.
At nung nag-argumento po sa akin, ang sabi ko, mas alam ko yan kasi ako ang nagbuo ng batas na yan. Mas alam namin yan dahil kami ang nagsulat ng provision na yan. In the same sense, Mr. President, the framers of our Constitution, mas alam po nila. Mas alam nila kung ano yung intent ng ating Constitution. Wala pong labis, walang dagdag. Many times, Mr. President, tinatanong tayo, usually, pag campaign time to, tinatanong kami, Mr. Senator, hindi ba dapat merong educational attainment requirement yung pagiging senador? At sinasabi ko po lagi, wala, kasi wala po yan sa ating konstitusyon. Wala pong dinagdag, wag tayong magdagdag nang wala pong nakasaad po dyan. So gaya po niya, no, binabanggit ko lang po dito dahil na pag-uusapan, may mga dinagdag na mga procedure. Alam ko po, siguro, tama po ang sinasabi ni Senator Marcoleta, baka maganda naman ang intensyon ng Supreme Court. Nabanggit po dito, wag na tayong lumaban kasi matatalo rin naman tayo. No? Of course, Mr. President, it is improbable, aminin ko po yan, very improbable na magbago ang Korte Suprema with 15 votes. But it's not impossible. Improbable at impossible, magkaiba po yan, firstly. But secondly, Mr. President, may mga panahon na kahit alam nating matatalo, kailangan pa ring lumaban. Tayong lahat po dito, dumaan po dyan. Ako po, dumaan rin po dyan. Kahit mukhang mahirap, kahit mukhang matatalo, kailangan lumaban pa rin. Tumayo tayo sa sarili nating paa, mag-assert tayo ng ating independence, at kahit matatalo, kahit sa kaduluduluan ng lahat, respetuhan rin naman natin ang Supreme Court, mahalaga na mailagay pa rin kung ano ang nasa saloobin ng ating grupo. Mahalaga pa rin na malagay natin kung ano talaga ang posisyon ng Senado pagdating sa ating independent nature and being the sole authority to try and decide impeachment cases kahit po matatalo. So para sa akin po, hindi katanggap-tanggap ang posisyon na dahil matatalo rin tayo, huwag na tayong lumaban. Paminsan-minsan po mahalaga na ilagay naman natin ang ating posisyon kahit alam po natin na hindi pabor sa atin ang mga bagay-bagay. Thank you, Mr. President, and we'd like to thank Senator Marcoleta for his time. Thank you, Senator Aquino. Noted and entered into the records. Senator Marcoleta. Mr. President, I thank Senator Bam for his manifestation. Totoo nga po na yung binasa niya sa Article 11, Section 3, Paragraph 4, na sinasabi nga naman, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ngunit, Mr. President, this cannot be applied in isolation of paragraph 8 na nandito rin po sa the same section 3, article 11. Ang sinasabi po sa paragraph 8, the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Kaya po ang sinusunod ng House dapat yung rules of procedures in impeachment proceedings. Pero kagaya po na sinabi ko, imbes na sundin po nila, sila po yung gumawa nun eh. Hindi naman po nila sinunod. Kaya po ang nangyari, pinagsabihin ng Korte Suprema, ganito ang pag-file. Nagbigay nga po ng guidelines. Pangalawa po, yung kanyang sinabi na nakapag-umpisa na po kayo eh. Kanina po, kinwalify ko yun before I proceeded in my speech. Sabi ko po, the initial proceedings conducted by the Senate of the 19th Congress were not formally carried over into the Senate of the 20th Congress. Wala po talaga. I cannot recall, sabi ko nga, and there is no action taken by this chamber, Mr. President. Sapagkat ang alam ko, all these proceedings were already deemed terminated at the expiration of the 19th Congress at noon of June 30, 2025. And they cannot be miraculously bring forth to life in this Congress where both of us now belong because this Congress is of different composition. Yun lamang po ang qualification doon. Quick rejoinder, Mr. President. Senator Aquino is recognized. Yes, Mr. President.
Babanggitin ko lang po yung isang na banggit ni my co-gentleman from Tarlac, Senator Marcoleta. Mr. President, may Section 4, may Section 8, di ba? Ito po ba'y meant to reflect each other or not? Maganda pong matanong yung mga framers of the Constitution. Sila po yung nandoon nung nabuo po ito. At malalaman natin yan kung meron pong oral arguments. Kung ibubukas po ang mga argumento sa publiko, pwede po magsalita yung framers of the Constitution, at doon po sa posisyong yon, malalaman natin ano ba talaga ang intensyon ng mga gumawa ng ating Constitution. And Mr. President, pwede pong mangyari yon if we are able to table this matter and allow for these oral arguments to happen. Mr. President, hindi po ba maganda rin kung ang Senado mismo magsama-sama at magsabi sa Supreme Court, baka magandang magkaroon ng oral arguments dito po sa kasong ito. Yun lang po, Mr. President. Thank you. Para sa tunay na pagbabago.